So, in this video, tatalakayin natin yung Codes Rule. Bali, wala naman totally akong idea talaga dito sa Codes Rule. Project lang talaga namin. So, yung mga sasabihin ko lang dito, bali mga self-understanding ko lang about dito. So, let's begin. So, ano nga ba ang Codes Rule? Codes Rule has 12 rules. A set of 13 rules, numbered 0 to 12, proposed by Edgar F. Codd, a pioneer of the relational model for database, designed to define what is required from a database management system in order for it to be considered relational. So, yon. Codes Rule. So, let's jump to the first rule. So, first rule niya ay information rule. All the information, including metadata, is to be represented as stored data in a cell of tables. The rows and columns have to be strictly unordered. So, lahat daw ng information na nandun sa may database o kaya yung mga pinaglalagyan nila ay dapat daw represented. Lahat dapat nakalahad dun sa database na yun. Lahat dapat nakikita. Lahat dapat nasa cells, nasa tables, lahat nasa rows and columns. Dapat meron each of data has a has a cell. Syempre sa cell meron siyang rows and columns, diba? And have to be strictly unordered. Wala akong idea kung bakit strictly unordered yun. Basta yun ang nakalagay sa rules. Wala tayong magagawa doon. Rule number 2, guaranteed access. Each unique piece of data, atomic value, should be accessible by table name plus primary key, row, plus attribute and column. So, dito daw is the guaranteed access. Sinasabi daw nila na bawat data daw na pumapasok doon daw sa database ay dapat daw unique. Wala siya dapat nakapareho. Kasi syempre, baka kung may kapareho man yung data na yun, baka malito na yung system doon, di ba? So, sinasabi dito ay dapat may sa table, dapat siya may sarili siyang table name. Table name and has the primary key and rows. So, ito yung mga sasabi natin na rows and columns. Diba, pag nagbit kasi yung rows and columns, mag-create siya ng table. So, dun papalab yung data na in-insert mo. Then, kung kukunin mo naman, syempre, i-insert mo lang din yung kung ano yung primary key niya, then yung attributes niya. So, may note tayo dito. Ability to directly access by a pointer is violation of this rule. So, sinasabi niya dito na kung direkta daw yung access niya, dun sa direkta yung access niya dun sa data. So, sinasabi dito na violation yun. Hindi ko alam kung bakit. Pero, yung nakasaad sa rules, tayo magagawa doon. So, rule number 3, systematic treatment of null. So, null, ano bang ibig sabihin ng null? So, null is wala. Walang laman. Ibig sabihin nun na null has several meanings. It can mean missing data, not applicable, or no value. It should be handled consistently. Also, primary key must not be null. Ever expression on null must give null. So, sinasabi niya dito na yung mga missing data daw na dapat daw mahirap kasi pag may null. Kasi, yung null na data kasi is talagang pwede siyang not applicable. So, masasabi dito na not applicable missing data. Pero sa akin lagi no value no value. So, sinabi niya rin dito na it should be handled consistently kasi dapat nga mainit sa paghawak ng null. Yun, kasi mahirap yan pagka nagkagulo yung mga data mo. Primary key must not be null. So, ito yung primary key yung sinabi ko kanina, ito yung rows. Diba? So, kung magiging null yung row, syempre mahihirapan ka sa identify ng data kasi null. Hindi mo alam kung ano yung Hindi mo alam kung ano yung row mo di ba? Even though meron kang column, nawawala naman yung row mo, di ba?
So, rule number 4 tayo. Rule number 4, active online catalog. Database dictionary catalog is a structured of description of the complete database and it must be stored online. The catalog must be governed by same rules as the rest of the database. The same query language should be used in the catalog as used in a query database. So, pinag-uusapan naman dito is database na. Yung mismong database na. So, sinabi niya ditong database dictionary. Database dictionary, ibig sabihin, parang pinapaloob niya dito na ito yung lalagyan talaga. Parang container siya ng mga data. Lalagyan siya ng mga data. Tapos, structured description of the complete database. So, ano nga ba yung dinedefine ng database na yun? Ano ba yung hinahawakan niya, di ba? Ano ba yung hinahawakan ng container na yun? Ano ba yung laman ng container na yun? And it must be stored online. Hindi ba, siguro naman hindi niya inaano dito na online talaga. So, parang sinasabi niya lang dito is updated. Siguro updated yung sinasabi niya dito. Kasi, yung mga database naman pwede namang offline database eh. Siyempre, yung mga tawag dito is yung mga web programs, websites, yung mga database sila online. Siguro mga ganun ang tinutukoy niya dito. The catalog must be governed by the same rules as the rest of the database. So, wala akong idea dito. The same language should be used on a catalog and use the query database. Ito yung query language ito yung ginagamit natin para maka-interact sa database. So, dapat pareho daw yun sa paggamit mo ng catalog. So, rule number 5 tayo. Rule number 5, powerful and well-structured language. One well-structured language must dare to provide all the manners access to the data stored in the database. So, sinasabi niya dito, well-structured language. Dapat talaga more on Spanish dapat yan eh. Spanish dapat lahat yan. Dapat maayos yan. Then, provides manners to access data. Dapat mas pag-get mo ng data, paglalagay mo ng data, pag-insert mo ng data, pag-delete mo ng data. So, nagbigay siya dito ng example. SQL. So, SQL, ito yung language yun eh, para maka-interact sa database. Tapos, kung bakit nalagay niya SQL agad, tapos etc. If the database allows access to data without the use of this language, then that is a violation. Oh, tama. Kasi, kung hindi yung query language yung gagamitin mo para mag-get yung data, ay hindi mo talaga mag-get yung data na yun. Promise, kahit mamatay ka man. Rule number 6, view updation rule. So, yung pag-update. So, all the view that are theoretically updatable should be updatable by the system as well. So, sinasabi niya lang dito na it should be updated. So, rule number 7 tayo. Rule number 7, relational level operation. There must be insert, delete, update operation on each level of the relation. So, pasok din yun sa mga SQL na sinasabi ko kanina. Ganito kasi yung mga ginagamit nila, insert, delete, update. So, wala pa nga yung, ewan ko kung ano yung tawag doon sa gineget na yun. Each level of relation. Set operation like union, intersection, minus should be also supported. So, alam nyo ba yung union? Yung meron silang similar. Yung yung pabilog ba yun? Basta may intersection. Sa intersection, may mga sila. May intersects. May mga nagmi-meet sila na Basta, yun eh. Rule number 8, physical data independence. The physical storage of the data should not matter to the system. So, sinabi niya dito na yung physical storage daw ng data ay dapat daw hindi makaka-apekto dun sa system. If, say, some file supporting the table is renamed or moved from the one disk to another disk, it should not affect the application. So, kung i-move daw yung file na yun,
kung i-move daw yung ibang file na nagsusupport dun sa table and na-rename nga yun or na-move dun sa ibang disk, ay dapat hindi daw makaka-apekto dun sa application kasi may mga situation na kasi sa database kasi may mga gineget-get lang yan doon sa mismong storage mo, yung file path lang naman ang inaan niya eh. File path lang talaga yung kinukuha niya. So kung yung file path na yun yung magkamali man lang, eh, malaking problema yun sa'yo. Kung sa system mo, napakalaking problema yun. So rule number 9 tayo. Logical data independence. If there is a change in the logical structure, table structure of the database, the user view of the data should not change. So, sinasabi niya dito kung magbago man daw yung logical structure or yung data structures, yung table structure either of the database, the user view of the database should not be changed, di ba? So, mas madaling intindihan, di ba? Say, if a table is split into two tables, the new view should be a result as a join to the two table. So, kung maghiwalay man daw yung table na yon, etc., maghiwalay man lang, dapat magiging dalawa din yung tables na yan, di ba? This rule is most difficult to satisfy. Siguro, sarili mong sarili mong understanding na lang to kasi logical to eh. So, nasa sa'yo na yan kung paano mo i-manage yun, di ba? So, rule number 10, integrity independence. The database should be able to enforce its own integrity rather than using other programs. Key and check constraints, trigger, etc. should be stored in the data dictionary. This also makes RDBMS independent of the front end. So, sinabi niya dito na kailangan daw yung database may integrity. Ano nga ba integrity? Nakakalimutan ang integrity. Basta. The key and the check constraints, trigger, etc. should be stored in the data dictionary. So, yung mga kaganapan daw dun sa loob ng database, dapat daw nagsasave din daw siya sa data dictionary. This also make RDBMS Relational Database Management System. Anyway, independent kailangan daw. So, kailangan niya maging independent. Medyo nalita ako dito. Of the front. This is also make RDBMS independent of the front end. Wala akong idea dito. Then next tayo. Distribution independence. So, a database should work properly regardless of the distribution across the network. So, nasabi niya dito na yung database daw ay dapat maayos sa pagdibigay ng mga data across the network. Diba? Kasi yung database naglalaman niya ng mga files mo na talagang personal files mo, diba? Then nakalagay yung password mo, names, address. Even if the database is geographically distributed with the data stored in a pieces, the end user should get an impression that it is stored the same place. So, sinasabi niya dito ni dapat masatisfy daw yung user na safe yung mga data na in-input niya. Alam niya na kung saan nakalagay. Alam niya kung talagang secured yung mga information na in-input niya, di ba? This lays to the foundation of distributed database. So, yun na nga. Distribution lang naman yung mga nandito sa rule 11. So, non-subversion rule. If low-level access is allowed, the system, it should not be able to subvert or bypass integrity rules to change the data. This can be achieved by some sort of locking or encryption. So, parang more on to. So, hacking. So, may mga nang-hack ng mga database. Kaya yung mga nang i-encrypt ng mga data, yung mga nag-get ng data. So, dapat din, nga,
maganda yung rule na to kasi dapat yung system dapat talagang secure yon. Dapat wala daw magbabypass. Kung may makabypass daw dapat hindi daw ma-change yung mga and then hindi rin niya magiget yung mga data na yan. So yun lang, tapos na para sa project. So sana bigyan niya ako sa upload ng pasadong grado. Ayos na ako doon.